Mabilis ang balita mga tol, inanunsyo na ni Turki Al-Sheikh ang malaking laban sa pagitan ni Benavides at Anthony Yarde. Gaganapin ito sa Nobyembre 22 sa Riyadh, Saudi Arabia. Idedepensa ni Benavides ang kanyang WBC Light Heavyweight Belt laban kay Anthony Yarde sa main event. Ang kagandahan sa event na ito, pinagsama-sama ang malalaking pangalan sa boxing. Dahil sa undercard, makikita natin si Devin Haney versus Brian Norman. Idedepensa ni Norman ang kanyang WBO welterweight belt. Hindi lang yan mga tol, dahil makikita din natin ang laban ni Jesse Bam Rodriguez versus Fernando Martinez. Ito ang isang mainit na tapatan ngayon sa super flyweight 115 pounds. Hawak ni Bam Rodriguez ang the ring at WBC belt, habang hawak ni Fernando Martinez ang IBF belt. Kaya unification ito ng dalawang matinik na champion sa super flyweight division. Pero bago ang bakbakan na yan sa November 22, kailangan manalo muna si Jesse Bam Rodriguez kontra Pumelela Cafu ngayong July 19. Dahil naunang naikasang laban ni Rodriguez kontra Cafu na may kartadang 11 wins 8 KOs, wala pang talo. Pero inaasahan agad ang panalo ni Bam Rodriguez dito dahil sobrang yamado. Kaya naikasa agad ni Turki Al-Sheikh ang laban niya kay Fernando Martinez. Samantala makita din natin sa undercard ni Benavides versus Yarde ang bakbakan sa pagitan ni Abdullah Mason versus Sam Knox. Isang matinding laban sa lightweight division dahil parehas undefeated. May kartada si Abdullah Mason na 19 wins 17 KOs, wala pang talo, isang American. Samantala si Sam Knox may kartadang 17 wins 15 KOs, wala pang talo, isang British. Paglalabanan ng dalawa ang bakanteng WBO lightweight belt. Dahil number 1 si Sam Knox at number 2 si Abdullah Mason. Sino ba ang huling nakahawak sa WBO lightweight belt? Bakit ito bakante sa ngayon? Nakuha dati ni Dennis Berinchik ang WBO matapos talunin si Emmanuel Navarrete. Ngunit natalo agad si Berinchik sa kanyang pagdepensa laban kay Keyshawn Davis. Kaya si Keyshawn Davis ang naging WBO champion sa lightweight. Pero hindi nagtagal kay Davis ang titulo. Idedepensa sana niya ang belt laban kay Edwin De Los Santos. Ngunit nag-overweight si Keyshawn Davis kaya natanggal sa kanya ang WBO belt. Kaya bakante hanggang sa ngayon ang WBO sa lightweight. Samantala si Tank Davis at Shakur Stevenson ang number 1 at number 2 sa rankings ng Ring Magazine. Kaya silang dalawa ang susunod na maging Ring Magazine champion. Balak ikasa ni Ed Hearn ang laban na ito kung manalo si Stevenson kontra William Cepeda. Ganon din ang laban ni Tank Davis kontra Lamont Roach. Samantala pambansang kamauman ni Pacquiao, binisita ni Beryl Ortiz sa kanyang training camp. Sumabay na rin si Beryl Ortiz sa jogging ni Pacman. Huling linggo na ito ng intense training ni Pacman kaya recovery time na sa susunod na linggo. Sinabi din ni Ortiz mga tol na maganda daw ang pinapakita ngayon ni Pacman sa training. Kung manalo si Pacquiao dito mga tol, marami ang magugulat at baka pagbintangan pa si Pacquiao na gumagamit ng gamot kung panalo. Dahil sa kanyang edad na 46, tatalunin ang isang 30 years old na champion. Baka hindi na naman makapaniwala ang mga banyaga nito. Pero kahit ganun, negative naman ang BADA test ni Pacman. Kaya abangan na lang natin sa July 19.